Good day everyone. This is the presentation of Group 4, the political self. The political self. Political self is that aspect of the self that help the individual understand and function effectively in society. Filipinos as social and political beings need to be aware of their identity to function effectively in a democratic society. So, ang political self daw is part of a person who understand how society works. For example, understanding the rights, the laws, participating in governance like voting, civic duties, and etc. So, political self daw tumutukoy sa pananaw ng isang tao tungkol sa kanyang sarili bilang bahagi ng politika at pamahalaan. Kabilang dito ang iyong mga paniniwalang pampolitika, mga pagpapahalaga, pakikilahok sa mga isyu ng lipunan, at kung paano mo tinitingnan ang iyong tungkulin bilang mamamayan. Sinasalamin nito ang pananaw tungkol sa pamumuno ng gobyerno, batas at katarungan, karapatan at tungkulin bilang mamamayan. Naiimpluwensyahan din ito ang iyong pamilya, edukasyon, media, kultura at relihiyon. For example ng political self is yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, which is yung pangungurakot. Next, the national identity. National identity is a coexisting and overlapping social identity, comprising territorial, tribal or ethnic, religious, linguistic, class, and gender identities. National or Filipino identity, it talks about national, pambansang pagkakakilanlan. Ikaw ay Pilipino. Pilipino ka, paano mo nasabing Pilipino ka? Pilipino ka dahil kaya mong kumain gamit lang ang iyong mga kamay. Pilipino ka kung na-express mo yung paggalang sa mga matatanda kapag gumagamit ka ng manupo, po at opo. Diba? And then, yun yung sa national identity or Filipino identity yun. Ngayon, sa Japan, diba sa Japan kapag sila na salamat po or in-express nila yung paggalang nila is ginagamit nila yung pagyuko. So, So hello guys, I'm Christine Mendoza and I will discussing about the Philippine Statistics Authority. Before I discuss about the Philippine Statistics Authority, I will define first what is the Philippine Statistics Authority or the PSA. So, ang Philippine Statistics Authority or ang PSA is the Philippines Central Statistical Authority. It is responsible for collecting, compiling, analyzing, and also publishing the official government of the statistics on economic, social, demographic, and also the general conditions of our country. And it also handles the collection, processing, and dissemination of civil registration services and documents like birth and marriage certificate. Moreover, the PSA now was formed in 2013 to rationalize and improve the efficiency of statistical services by integrating the several government agencies. So let us proceed what is in the PSA or the Philippine Statistics Authority. The national identity is a coexisting and overlapping social identity comprising territorial, tribal or ethnic, religious, linguistic, class, and gender identities by Greenfeld and Chirot, 1994. The national identity daw is the coexisting and overlapping social identity, meaning it has two or more things existing at the same time. Like kumbaga, ang national identity daw kay naga-compromise of territorial, tribal, or ethnic. So as a geographically diverse country daw, the Filipino identity consists of many ethnic identities and cultures while striving for one national identity. Meaning, ang atoang bansa daw is puno o karang tanawin, mga gandang tanawin, tapos mga pulo. So according to or in the terms of ethnicity, the 2010 census or the Philippine Statistics Authority, so ang Tagalog provided the following weight: 24.44%. The Visayan or Bisaya excluding Cebuano, Hiligaynon ug Waray, ibig sabihin wala pa sa lidri ang Cebuano, Hiligaynon ug Waray. 11.4% daw ang Visayan o Bisaya. Sa Cebuano naman is 9.9%, Ilocano is 8.8%, Hiligaynon 8.4%, and the Bicol is 6.8%, Warais 4%, and the others are 26.2%. Sa others everyone, ang represent diri na groups are the Moro, Kapampangan, Panganins,
Ibanag, An-Ivatan, o indigenous groups na naga-include dere or ang gina-include dere is ang Igorot, Mangyan, Badjao, and tribes of Palawan. The nation's populations speak of Filipino and English as official languages, but have a recorded 186 individual languages, with 182 as living languages and 4 as extinct languages. In the 2010 census, which is the PSA, speakers of the various languages comprise the following. Ang i-compromise daw nila guys is dari sa gipakita na table. Ang Tagalog daw is maulang Japon, 24.44%. The Cebuano is mas nag-higher, 21.35%. The Ilocano is 8.77%. The Hiligaynon is 8.44%. The Waray is 3.97%. Other local languages or dialects, 26.9%. Other foreign languages or dialects, 0.09%. And not reported or not stated, 0.01%. There are 3 dimensions of national identity. The first one is self-categorization. So self-categorization is described as identification with a group and a sense of psychological belongings for sharing certain characteristics. Ito ay tungkol sa kung paano natin nakikita ang ating sarili bilang bahagi ng isang bansa. Halimbawa, kapag sinabi kong ako ay Pilipino, kinikilala ko ang sarili ko bilang bahagi ng bansang Pilipinas. The second one is affect. If self-categorization is identification as that connotes one's perceived location in a group, affect is identification with a particular group. Our sense of we-ness or association with our in-group evokes a positive feelings, pride, conformity to group norms, and even a sense of protectiveness, especially when our group is threatened or attacked. So, ang affect, ito ay tumutukoy sa emotional na connection natin sa bansa. Tulad ng ating nararamdaman bilang bahagi ng bansa, tulad ng ipinagmamalaki natin, minamahal natin ang ating bansa, at ipinaglalaban ang ating bansa. Lastly is the normative content. This refers to the particular set of ideas about what makes a nation, distinctive ideas about its members, its core values and goals, the territory it ought to occupy, and its relations to other nations. So, ang normative content, ito ay ang mga ideya kung ano dapat na katangian ng isang bansa at ng mamamayan ito. Kasama na rito ang mga paniniwala tulad ng ano ang mahalaga sa atin bilang isang bansa. Halimbawa nito ay mahalaga sa ating bansa ang kalayaan at ang pagkakaisa. So ang next naman is the Filipino values and traits. The Filipino values in textbooks have been shaped by colonial interpretation over generation. Virgilio Enriquez, the father of Philippine psychology, initiated a movement to re-examine these values from both indigenous and exogenous perspective. So, ang ibig sabihin ng indigenous is sa loob po ng ating bansa, while the exogenous is sa labas po ng ating bansa. Kapwa model Virgilio Enriquez identified 12 core Filipino values from 4 categories. So, ang 4 categories: first, surface values; second, pivotal interpersonal value; third, core value; fourth, foundation of human value. So, sa first kasi surface value. It is a behavior or action that are shown. Ito yung mga panlabas o nakikita nating asal. Colonial, accommodative. The value is getting along with others and adjusting to keep good relationship. So, mo nito mga value na nag-a-adjust para mapanatili ang relasyon ng isa't isa. Isa na dito si value na si hiya, property or dignity. A feeling of shame or embarrassment. Halimbawa,
afraid to speak in front of classmates. Afraid to speak in front of classmates. So, di ba, maulaw man dito mag-answer sa front, lalo na kapag dili pa ka sure sa answer. And yun, mag-a-adjust ka para dili ka maulawan. So, that example of hiya. Next naman kay C, utang na loob. Gratitude or solidarity. A feeling of obligation of debt to the person who helped. So, halimbawa nito is yung adopted. So, itong si adopted is gipaspel siya tarong, gituring siya anak. And then si adopted is na siya utang na loob sa nagapaskwela saya para mabawi sa tanang sacrifices na gibuhat niya. And same po sa tuwa. Itong parents and guardians, kung kinsa man nagapaskwela sa tuwa, naputay utang na loob na mubawi pod sa ilaha. So, that example of utang na loob. Next ay si pakikisama. Companionship or esteem. Valuing a good relationship even if it means setting aside one's own opinions sometimes. So, halimbawa nito is you go with your friends to watch a movie you don't even like, but you join them anyway just to avoid any hard feelings. So, is example is sa pakikisama is sometimes no kapag if ever natin mga friends outing, dili jud ka sometimes kung depende lang kung makadili ka or makauban ka, ay sometimes mga good if kung natin mga friends is like bingon din sila na KJ, ayun na lang siya pauban na, ayun na siya sulod pauban na, okay, di man siya mauban. So, para ikaw is mauban na lang ka para ma-avoid ang any hard feelings, para mauban na lang ka para walay tampuhan, ingana. So, that example of pakikisama. So, ito yung mga example sa colonial accommodative na value kay C. First, kay si hiya. Second, utang na loob. Third, pakikisama. And next naman, kasi confrontative value. Ito yung mga brave and courageous in facing challenges or battles. Ito yung mga value na palaban at matapang sa pagsubok o labanan. Halimbawa nito, ay isa na din dito si bahala na or determination. Facing danger or challenges with courage, even without certainty. Halimbawa, you're taking an exam without reviewing much, but you say, bahala na, I'll do my best. Kaning bahala na as example po tani is kita pod, di ba kapag sa examination day is mingon tag kapag naisa ka question na halimbawa sa isa ka number wala ta kabalo sa answer, then makaingon ta na bahala na ni uy basta gibuhat ka kung tanan bahala na ni uy sigad na bahala ani. So that example of bahala na. Next is si sama or lakas ng loob, resentment. The courage of strength to face a difficult person of situation. Example ito is an employee had the courage to complain the boss even though they were afraid of losing their job. So, isa ka empleyado na gusto kayo magreklamo pero kabalo siya na mawadan siya trabaho. So that is an example of sama or lakas ng loob. So, kita po halimbawa another example sa school. Like gusto kayo muprangkas sa mohang friends pero hadlo ka mawala siya. So that example of sama ng lakas ng loob. Next is si pakikibaka or resistance. Fighting or standing up against oppression or injustice. Halimbawa workers holding a strike against unfair wage. So mo yun ito ginalaban nila ang mga ilahang rights katong against sila sa kumbaga sa protocols or against sila sa gamay sa pasahod. So that example of pakikibaka. Next naman kay si pivotal interpersonal value. So man itong second 4 categories. So ang first categories kay si surface value. So in pivotal interpersonal value, this is a foundation of all Filipino values and show compassion, respect, and equality among people. And nabibilang din ito si pakikiramdam, pakikipagkapwa-tao, shared inner perception. This is a unity and sensitivity to the feelings of others. Example, you can feel that your friends has a problem even if they don't say anything. Diba sometimes sa school, like kapag if ever natin friends na like nag-iba ang mood, diba sometimes maka-feel tag na siya problem, na siya family problem, financial problem. So like
makiramdam gud ka sa ubang tao kahit wala siya ginaingon sa imuha. So that is example of pakikiramdam or pakikipagkapwa. Ana is a value group of orientation. First kay si sarili or self. Second, grupo or group. Third, lipunan or society. Si sarili is mga values na nakatuon sa sariling asal at dignidad. So, magamit natin sa itong sarili. So, first, si kagandahang loob, paggalang, at hiya. Kagandahang loob is kabutihan sa kapwa. Halimbawa, is pagtulong kahit walang kapalit. So, si paggalang naman, ito ay respeto. Halimbawa, paggamit ng po at opo. Hiya, pag-iwas sa kahihiyan. Halimbawa, nahihiyang kang sumagot sa harap ng kaklase mo. Kaya hindi ka na lang sumagot para iwas kahihiyan. So that example of hiya. Next naman is grupo or group. Mga values na nakasentro sa pagkikitungo sa malapit na tao. So sa grupo guys is magamit natin siya sa family, sa itong friends or relatives. So mga values diriya is sa grupo or group is si utang na loob, pakikisama, pakikipagkapwa, at pakikiramdam. Utang na loob is pagbalik ng tulong. Halimbawa, pagtulong sa nagpaaral. So kita, like natay utang na loob sa tong parents sa tanan nilang gipang buhat para lang makahumata og eskwela. That is a utang na loob, murag mubawi ka sa tanan sa gipang buhat nila sa imuha. Pakikisama, ito ay pakikibagay. Halimbawa, pagsama kahit ayaw. Para walang tampuhan, sumama ka na lang kahit ayaw mo. So that is the example of pakikisama. Like, musabay-sabay na lang ka para walay tampuhan. Next is si pakikipagkapwa. Pakikitungo ng pantay. Halimbawa kay si rich and si poor. Dili porket rich ka, dili nimo siya pansinon. Dili kay porket poor ka, dili nimo siya pansinon. That is example of pakikikapwa. Next naman is si pakikiramdam. Pag-unawa sa damdamin ng iba. Halimbawa, ramdam mong may problema ang kaibigan mo. So, kanang like example na ni kay sa imong friends. So, rag nabaguhan kasi ang mood kay dili man siya ing ana. Halimbawa kay nasanayin mo siya na happy siya always. Then napansin mo na sad na siya. So, na-feel nimo na siguro na siya family problem or financial problem kahit wala siya ginaingon sa imuha. That example of pakikiramdam. And third naman kay si lipunan or society. So magamit natin siya sa society. Mga values na para sa mas malaking komunidad o bansa. Next naman, ang kabilang dito ay si karangalan, kalayaan, makadiyos, lakas ng loob, katarungan, pakikibaka. So si karangalan is a dangal. Halimbawa is pagpapanalo sa paligsahan para sa bayan. So mga ito mga contest or tapos nadaog na gold medalist. So yan ang mga example sa karangalan. Kalayaan is pagiging malaya. Halimbawa is malayang magpahayag ng saloobin. So freedom ka mag-express sa imuhang feelings. So that example of kalayaan. Next is makadiyos. Is pananampalataya. Halimbawa is pagsisimba linggo-linggo. So that is example of makadiyos, like mga devoted. So next is lakas ng loob. Ito ay tapang. Halimbawa pagsabi ng reklamo sa boss kahit takot mawalan ng trabaho. So that example of lakas ng loob. Katarungan, pagiging makatarungan. Halimbawa paglaban sa diskriminasyon. Like mo ning ginalabanan nimo imong sarili. Example na nito mga LGBTQIA+ community. Ginalabanan nila ilang rights para na sila'y freedom diri sa kalibutan. Next is pakikibaka. Ito ay palaban sa pang-aapi. Halimbawa, protesta laban sa hindi makatarungang batas. So that example of katarungan. The reformulated Filipino value system among adolescents. Updates to the original model. 11 of the original 12 values were still considered important by youth. Bahala na was dropped, and makadiyos and paggalang were added. So, according kay Clemente, may hindi sumang-ayon sa kapwa model ni Enriquez dahil kulang ito na ebidensya. Kaya noong 2008, sina Clemente at iba pa niyang kasamahan
ay nagsagawa ng pag-aaral upang alamin kung ang Filipino values na binanggit ni Enriquez ay tinatangkilik pa rin ba ng mga kabataang Pilipino. Kaya dahil dito, nabuo ang tinatawag na reformulated value system of the Filipino adolescent. So, katong bahala na kay gitanggal niya kay according kay Clemente is tong bahala na is wala na siya ga-exist. Wala na siya kay ginagamit sa mga youth. And then ang iyang gidungag na lang is ang makadiyos at paggalang ang iyang gidungag. Pero gitanggal na niya tong ang bahala na. My name is Jamaica Kate Elzevera. Our topic today is about your values. First of all, first is kapwa or pagkatao, shared identity. Shared identity is a similar groups in cultures, beliefs, or experiences. Example is people who shared the language and costume. Number 2 is foundation of human values. Foundation human values are pure moral guides on proper behavior and action. Example is respect, obedience, parents and teachers. Gina-respect nimo ang imong parents o yung mga teachers. Third is about kagandang loob o pagkatao, shared humanity. Ang shared humanity is a common feeling, experiences, and needs of people. Example is everyone experience words, begin, and love or loved ones. Karanggangan o dignity. Dignity is the valuing, respecting one's of self and other human being. Example is respect other opinion. Gina-respect nimo kung sa ilang ginaingon. And then, number 5, katurungan or justice. Meaning of justice is being fair or just, treating everyone equally. Example is providing equal opportunities or educations. And the last is kalayaan. Kalayaan is freedom. Freedom is the right and acting express of one or feelings. Example, speaking out on one issue. Second is choosing one religion or profession. Ginapili nimo kung isang religion mo gustong makita. And that's all. Thank you. So we have here the levels of interaction. So under diria is na ang hindi ibang tao or one of us. So what is ibang tao? This is someone you consider as part of your inner circle, family, close friends, and trusted colleagues. The levels of interactions are more deeper and more personal. So hindi ibang tao is karang close ta kay nimo ba, as in karang maingon nimo nga kari nga tao is karang kabalo na ko about some information sa iya, kabalo na ko sa iyang birthday, sa iyang full name, sa iyang gusto, sa iyang other personal information good is no na kayo nimo kay close na good kaayo mo, like everyday kakita mo, gud hanay mo about sa iyang crush or isang unsang information about sa iya is kabalo na ka kay close na kayo mo. Also naa diriya ang ibang tao or outsider. What is ibang tao? It is referred to people who are not close to us or not part of our loob or inner circle. Ari ang tao nga karang bag-o pa nato nakaila or wala pagid nato na ilhan personally or deeply. Like for example, na kay friend tapos na siya other friend po hindi pa ila sa imo. So the way you interact each other is dili pagid kaayo mo as in close or you don't know each other's information deeply good. Like imong nabalaan pa lang is kinsa iyang kung sa iyang pangalan, pila iyang edad, like dira pa lang good pero di mo maingon ba nga karang no nagit kay nimo nga na tao kay first time pa man mo nag-meet, first time pa mo nag-communicate good dalawa like that. I have here the relationship triangle and gi-level na ko siya or gi-categorize na ko siya into two areas. So first area ang pakikitungo hatod sa pakikiisa is gi-level na ko siya sa ibang tao or sustained identity nga no kay diriya pa lang ng mga words is mabalaan nimo nga karang ibang tao siya ba kay sa word pa lang na pakikipagtungo, pakikisalamuha like mga nga good is karang manuna nimo ba nga karang first pa lang ninyo unsa imong pangalan like getting to know pagod
kung sa relationship pa, getting to know each other pa lang, wala pa kayo kay nabalaan some information sa iya, like nga kaya pangutanay pa mo kung kano sa iyong birthday o sa iyong pila yung edad o sa iyong pangalan, like nga good. So second category is gilevel na ko siya sa hindi ibang tao or shared identity na adari ang pakikipagpalagyang loob antod sa pakikiisa. So deriya is karang deep na gid nga relationship ba na nagid sa pinakaubos nga relationship, like halimbawa na kay friend karang close na gid nimo, like some of us karang maka-experience man gid halimbawa karang naay klase tapos mag-chat kung magsulod ba ka, kung dili ka magsulod dili lang po ko inga na good, like kung wala siya murag dili mahimog, dili ma make imo adlaw ba, dili karang murag sad good na agoy nagi sadness kung wala imong friend, kung wala imong close na classmate, like inga na good, like kung wala siya murag dili na lang pug ka mag-adto inga na ba, like karang kung unsa iyang gusto na karang naa siya mga favorite kabulok kung unsa na ano sa milk tea gusto niya matcha nakabulok ang some information ba karang deep na good kayo yung relationship, deep na kayo yung conversation, like anan kung unsa imong favorite na color kabulok siya, like sa imong family about information tanan-tanan. So maban-an na to nga hindi ibang tao ang ato ang karang kauban if karang comfortable na kaita nga good, unlike sa ibang tao kay karang getting to know pa, dili pa kay ka gusto karang makipag-uban-uban kay first time palagi ninyo na karang nagkaila nga na karang murag stranger pagod siya sa imuha, unlike pod sa hindi ibang tao nga karang murag as a whole nagid mo as a karang part na siya sa imong life ba, kung wala siya murag mamatay nga na ba, so dili pud mamatay na literal, like karang dili ka mabuhi ba karang feeling sad ka pag wala siya. So we have here the dimensions, the sarili and lipunan dimensions. So what is sarili or individual focus? Individual focus is the decisions and actions that are driven by what benefits you personally. In short, ga-focus siya sa imong sarili only. So sa societal focus naman or lipunan is decisions and actions that are driven by what the community benefits or those larger groups. So example diri is a career choice. So sa sarili is karang sa sarili nga example is getting a high paying job sa other country to provide the better life nga imuhang gusto ma-achieve sa imuhang sarili. So sa lipunan naman or societal focus is getting or becoming a teacher to help others sa imuhang community. Karang naka-discernment ba nga to help others, maunang gusto nimo maging teacher one of these days. So second example is personal goal. So sa sarili or individual focus, yung personal goal is prioritizing your hobbies and interest, like karang painting, like karang mga talent nimo nga gusto nimo i-show sa tanang tao para maging sikat, like that good. And ang personal goal naman sa societal is volunteering your time to clean up a local park or help at a charity event. Diriya is karang naga-focus ka by volunteering your time good nga makatabang sa imong community, like helping or karang attending activities good, like karang sa schools ninyo mag-volunteer ka, maglimpyo, like that. And third example is financial decisions. Sa sarili or individual focus na financial decisions nga example is saving money to buy something for yourself, like a new phone, like karon na may uso na pud man ang iPhone 17, like gusto nimo mag-save og money ba to buy that phone good para ignon nga dili ka ulahi sa trend, like that good. Then sa societal naman ang financial decisions niya is donating money to cause that benefits others, like disaster relief or education. Nadriya is karang halimbawa na nasunugan, so nakay willingness ba or heart maghatagod sa kanang mga tao nga nasunugan, like you have those clothes good na dili magamit, so karang gusto nimo i-donate ba para ang someone good is maka-benefit pud kung unsa ang naa ka. So mauna ang sarili and lipunan dimensions.